Marami sa kinakain natin ngayon, hindi naman mukhang delikado. Minsan, mukhang praktikal. Minsan, mukhang healthy pa nga. Pero ang tanong, pagkain pa ba talaga ito? Sa araw-araw, napapalibutan tayo ng pagkain na madaling bilhin, madaling ihanda, at madaling kainin. Pero hindi lahat ng madaling kainin ay madaling tanggapin ng katawan. Hindi po lahat ng ibinebenta para kainin natin araw-araw. At hindi lahat ng mukhang pagkain pagkain pa rin sa loob ng ating katawan. Ito po ang tinatawag na ultra-processed food. Tignan natin ang pinagkaiba. May mga pagkain na kapag tiningnan mo, alam mo kaagad kung ano at saan galing. Isang saging, isang itlog, isda, kanin. Konti ang sangkap. Malinaw ang pinanggalingan. Ngayon, tingnan natin ito. Pagkain na dumaan sa maraming proseso. Dinagdagan ng asukal, asin, taba, pampalasa, at pampahaba ng shelf life. Kapag mas mahaba pa ang listahan ng sangkap kaysa sa mismong pangalan ng pagkain, may dapat na tayong itanong. Hindi lahat ng mukhang pagkain ay pagkain pa rin para sa katawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa nutrisyon na ang madalas na pagkain ng ultra-processed food ay konektado sa mas mataas na panganib ng labis na timbang, diabetes, high blood pressure, at sakit sa puso. Karaniwan, ang mga pagkain ito ay mataas sa asukal, mataas sa asin, mataas sa taba, pero mababa sa tunay na sustansya. Ang mas delikado, madalas hindi natin namamalayan kung gaano na karami ang nakukonsumo natin sa isang araw. Ang problema po sa ultra-processed food, hindi ka agad magkakasakit. Unti-unti ka lang nitong sinasanay sa maling lasa, maling busog, at maling signal. Hanggang sa akala mo, normal na ang palaging pagod at gutom. Hindi natin kailangang iwasan ang lahat. Ang mahalaga ay alam natin kung alin ang dapat madalas at alin ang dapat ay minsan lang. Mas piliin ang pagkain na kaunti ang sangkap at kilala mo ang pinanggalingan. Kung nakapackage, basahin ang ingredients, hindi lang yung label. Kung pang-araw-araw ang pagkain, mas mainam ang lutong bahay kaysa instant. Halimbawa po nito yung instant noodles kasi ang noodles po, kaya po siya ganyan ang itsura, piniprito po kasi yan para mas humaba ang buhay. At para humaba rin yung buhay nito, mataas din po yung sodium content nito. So kapag po mataas ang temperatura ng pagluluto at mataas ang sodium, nakakapagpataas po ito ng blood pressure, nakakapagod sa kidney, at mas kukulangan po tayo sa fiber kaya mabilis magutom ulit. Hindi kailangang perpekto. Kailangan lang na mas madalas nating kainin ang totoong pagkain. Hindi isang pagkain ang problema. Ang problema ay ang pinagsama-samang epekto ng kinakain natin mula umaga hanggang gabi. Isang inumin dito, isang merienda doon, isang instant sa gabi,
Isa-isa, mukhang maliit. Pero sama-sama, mabigat na. Hindi po ito laban sa mga grocery. Hindi rin ito laban sa mga negosyo. Ito po ay paalaala na ang katawan natin ay hindi ginawa para sa pagkain na gawa sa laboratorio. Isipin po lagi na kung mas simple at tama ang paraan ng pagluluto ng pagkain at mas kaunti, no, yung pag-consume nito, mas ligtas siya sa katawan. So, pwede nating piliin ang halimbawa nilaga, sinabawan, steamed, no, o ginisa lamang na saglit na mga pagkain. Pwede rin nating iwasan yung mga sunog o sobrang pagprito ng mga pagkain. Pwede rin nating bawasan yung mga pagkain masasama na o masyadong matataas sa asukal, sodium, taba o mantika. Kapag mas simple ang pagkain, mas malinaw din ang signal sa katawan. At kapag mas malinaw ang signal, mas may pagkakataon tayong pigilan ang unti-unting pagkasira ng katawan. Hindi lahat ng binebenta ay kailangang kainin araw-araw. At ang pag-iingat sa pagkain ngayon ay pag-iwas sa sakit bago pa ito lumala.